Pinagdiskusyonan itong Lunes sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue ng restitution o yung pagbabalik ng mga ninakaw na pondo ng bayan. Samantala, nag-isa naman ang isang resource person sa flood control project sa Oriental Mindoro na pumunta sa Senado na naka-hood at face mask. Kung sino nga ba ito, alamin natin sa report ni Luisa Erispe. Naging mainit ang talakayan sa Blue Ribbon Committee hinggil sa mga nais tumistigos sa investigasyon para sa flood control projects. Isa na rito ang paglusot ni Henry Alcantara at Yusek Roberto Bernardo bilang mga state witness sa investigasyon sa flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, huli na ba talaga para makapasok din bilang witness ang ibang hawak nila sa Senado na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at Curly Discaya. Sabi naman ng DOJ, may tsansa pa talaga silang makapasok. Pero si Senator Rodante Margoleta, iba ang hirit. Baka raw kasi issue pa rin hanggang sa ngayon ng DOJ ang restitution. Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Agad na sumagot ang DOJ. Hindi umano restitution ang kailangan, kundi kooperasyon sa investigasyon. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Bumanat ulit si Marcoleta. Kaya naman tinanong na ng Senador si Curly Discaya, nagbalik na nga ba ito ng pera? Pero hindi inaasahan ang sagot ng kontratista. Paano yung kay Discaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Discaya? Hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sa tanong din naman ni Senator Lacson, ang dating sinabi ni Discaya na naniningil raw siya sa mga kongresista noong panahon ng nagkakagipitan. Baka umano ito yung mga kickbacks na agad na hiningi ng mga mambabatas sa kanya kahit wala pang pondong na ilalabas. Pero sabi ni Discaya, talaga lang may utang sa kanya. Kaya nga may balita si Carlo Discaya naniningil sa mga congressmen kasi nag-advance At naipit. Kasi pumutok tong flood control, nakapag-advance, nagte-text siya sa mga congressmen, naniningil. Tama ba yan, Carly? Humihingi lang din po ako ng tulong sa kanila. At saka syempre po, talagang may mga utang po talaga sila. Pero Yun na nga yun. Bukod naman sa pagiging testigo ni Discaya, may isa pang nagisa sa Senado na tetestigo din sana sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ito ay si dating DPWH Regional Director Pakanan na pumunta sa Senado na naka-hood at naka-face mask. Government employee. Bakit siya nagtatago? And a resource person, not a witness. Bakit na nakatakip yung mukha ni Ginoong Pakanan? Kalaunan, napa-face reveal din si Pakanan. I do not see it as valid. How can he... Maybe he's protecting himself from shame. Baka lahat ng witnesses namin, resource person, nakatalukbong. At hindi namin papayagan, unfair yun. Your Honor, I will comply naman po kung ano po ang sasabihin. I think, that's the ruling of the chair. Kindly expose your face. Samantala, hindi naman sumipot si Orly Guteza at dating Representative Zaldico sa pagdinig kahit pa pinasabpina na sila. Kaya naman ipapa-show cause order ang dalawa, pati na rin ang apat na iba pang hindi sumipot. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.